DXDR. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Easter Sunday sa lahat. Mga kapatid at mga magulang, sa palatuntunang ito ngayon sa Liwanag at Mga Sagot Katoliko, ating ipagpatuloy ang ating pagbigay linaw, pagbigay kaalaman, pagbigay kasagutan tungkol sa paano ba natin uunawain ang mga nakasulat sa Biblia upang tayo ay hindi magka-watak-watak sa paniniwala. Ibig sabihin, para matupad ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay magkakaisa. Huwag nating kakalimutan ang kaniyang sinabi sa kaniyang mga salita sa Ama na ganito, Ama, maging isa sana sila katulad sa ating pagkakaisa. Kaya nga nilinaw ni Apostol Pablo na ang iglesia o simbahan ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Pag sinabing katawan na mistiko ng Panginoong Hesukristo, iisa lang talaga dahil iisa naman talaga ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero bakit hindi tayo nagkakaisa? Uulit-ulitin natin dahil hindi natin nasunod ang yung tinatawag nating protocol ng pagkakaisa. Hindi man mababasa sa loob ng Biblia ang salitang protocol, pero ang ibig sabihin nito, pinahiwatig ng Biblia, pinahiwatig ng Panginoong Hesukristo. May protocol. Ano bang protocol? Yung steps o sistema. Paano tayo pinag-isa ng Panginoong Hesukristo? Na kapag hindi natin masunod ito, so yun ang dahilan hindi tayo nagkakaisa sa paniniwala. So sa pagkakataong ito, another segment o part naman o bahagi. Ibang bahagi na naman sa ating palatuntunan nitong paggunita natin sa pag-alala sa pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo, Easter Sunday. Okay. Ating ipagpatuloy ang gawaing ito. Dahil bahagi ito sa ating paniniwala na kapag hindi natin makita kung ano ang mga nagawa natin na iyon ang dahilan kung bakit watak-watak tayo sa paniniwala. Okay. Now, mga kapatid at mga magulang, sa last program natin o nakaraang programa natin, tinalakay natin ang Galatia 1:8 hanggang 9 na nagsasabing huwag maniwala sa mga turo o mga aral na hindi tinuro o inaral ng mga apostol. Ating napag-alaman na ang tamang unawa nito, hindi po ito ibig sabihin na ang lahat na totoo o ang lahat na katotohanan ay nasulat sa Biblia. Dahil meron kasing mga kapatid natin na mga hindi Katoliko, ito ang ginawa nilang basihan kung bakit iniwanan nila ang simbahang Katoliko. Dahil ang simbahang Katoliko daw ay hindi nasunod ang mga talatang ito. Ang Galatia 1:8 hanggang 9 na sinabi ni Apostol Pablo
sa sinabi niyang, huwag maniwala sa mga aral o mga katuruan na hindi nila ipinangaral. Na inunawa ng mga hindi Katoliko ito, na noon mga kapatid sila natin, mga Katoliko sila pero humiwalay dahil sa iba ang kanilang pangunawa. Okay, sabi nila, ang tinukoy daw ni San Pablo sa talatang ito na kapag hindi mahanap sa Biblia ang isang aral, unawain na ito ang tinukoy ni Apostol Pablo na mga aral na hindi nila tinuro at labag at dapat nating hindi paniwalaan. Okay. Parang sinabi nila na kapag wala sa Biblia, hindi na sulat ng mga apostol sa Biblia, ito ay hindi na katotohanan. Hindi po ito tama dahil kapag maging tama ang interpretasyong ito, sa nasabi ko na sa inyo, wala pong simbahan, wala pong iglesia, wala pong relihiyon na ginamit ang Biblia ang nakatama. Dahil lahat naman tayo, may mga practices o may mga pinaniniwalaan tayo, Katoliko man o hindi Katoliko, na hindi talaga mahanap sa Biblia. Halimbawa, ulitin ko. Ang paniwala na si kapatid na Felix Manalo ay isang sugo o anghel, executive minister, last messenger. Aral ito ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo na hindi mahanap sa Biblia. Ang aral na si Ellen White daw ay isang propeta, hindi ito mahanap sa loob ng Biblia. Ang aral na si Tatay Paulino Agapay, ang pangalan niya ay yung tinukoy daw sa Apokalipsis na bagong pangalan. Siya daw ang tinukoy. Ang pangalan daw niya ang tinukoy na bagong pangalan. Yung tinukoy sa Biblia. Hindi ito mahanap sa Biblia. Wala pong ni isang apostol ang nagsasabing ang pangalan ni Tatay Paulino Agapay ang katuparan sa sinabing bagong pangalan. Ang aral o turong ito, nalaman lang natin, huli na. Tinuro sa mga mangangaral sa samahang ito, mga kaibigan pa natin ito, sila lahat, no? Ating ginagalang. Sila lang ang nangaral ito, pero hindi ito aral na ating matatagpuan sa loob ng Biblia. Okay, ang dami pa. Ang dami pang mga grupo na gumamit sa Biblia na may mga aral silang hindi mahanap sa Biblia, no? Halimbawa, ito common na aral ng mga hindi Katoliko na tinuro nila na hindi naman mahanap sa Biblia. Yung aral o katuruan na hindi daw naging Roman Catholic Church ang tunay na iglesia na sinimulan ng Panginoong Jesucristo. Sino ang nangangaral ng ganito na hindi daw Roman Catholic Church ang tunay na sinimulan ni Kristo na iglesia? Ang paniwalang ito, hindi ito mahanap sa Biblia. Di ba? Meron bang mababasa sa Biblia na ang tunay na Church of Christ o iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristong totoo? Sasabihin nating iglesia ni Kristong totoo dahil meron namang gumamit sa pangalang ito na hindi tatag o hindi sinimula ni Kristo. Ibig sabihin, may hindi totoo na samahan na ginamit lang ang pangalan pero hindi si Kristo ang nagsimula. Di ba? Now, sabi nila, hindi daw naging Roman Catholic Church ang tunay na sinimula ni Kristo. Saan mahanap ang aral na ito sa Biblia? Hindi ito mahanap, no? Hindi po nasabi o hindi po tinuro ng mga apostol na hindi naging Roman Catholic Church ang tunay na iglesia na sinimula ni Kristo. Kung ating susuriin ang history ng simbahan, masabi pa nating may ebidensya o may proof o katunayan po tayo na talagang naging Roman Catholic Church ang tunay na sinimulan ng Panginoong Jesucristo. Diba? Inuulit-ulit na natin ito. Bakit natawag na Catholic ang iglesia na sinimulan ni Kristo? Dahil ito ang nature o
ganito ang iglesia kasi nilarawan ng Panginoong Jesucristo dahil sinabi niya sa mga apostol na ipakalat daw, ituro daw ang magandang balita sa lahat ng lugar. Ibig sabihin, universal, Catholic. No? At bakit naging apostolic ito? Dahil ang unang mga sakop nito ay ang mga apostol. Kaya natawag ding apostolic. At bakit naging Roman ito? Ito ang hindi na mahanap sa Biblia, halimbawa, na totoo, katotohanan ito dahil may record ito sa history na talagang natawag din itong Roman. Ano po ang ibig sabihin nito? No? Bakit naging Roman ang tunay na iglesia na sinimulan ni Kristo? Pinahiwatig na ito ni Kristo. Halimbawa sa Mateo 21:43 na ang kanyang kaharian daw ilipat sa ibang katauhan o sa ibang lugar. Depende po ito sa salin ng Biblia dahil may salin sa Biblia na lugar daw. At may salin naman sa Biblia na ang ginamit na salita ay yung mga tao. Ilipat daw sa ibang mga tao. Sa ibang translation, ibang lugar. Bakit ganito ang salin? May kaibahan. Dahil interchangeable po ang pagsinabing lugar at ang tao. Dahil kapag may lugar, may mga tao. At kung may mga tao, may lugar din kung saan ang mga taong ito. So kaya nga, huwag kayong magtaka kung may dalawang uri ang pag-translate sa Mateo 21:43. Dahil baka itanong ninyo, hindi naman lugar ang tinukoy sa translation ko Veritas. Dahil iba ang translation mo. Pero kung basahin mo ang translation na ginamit natin, halimbawa sa King James Version, ang ginamit na salita ay lugar. Lugar. At sa Good News Bible naman, mga tao. Huwag niyong masamain o huwag kayong magtaka kapag ganito dahil kung bakit ganito ang translation dahil kapag may mga tao kasi, may lugar ito kung saan ang mga taong ito. At kung may kung may lugar naman, may mga tao din ang tinukoy kung sila ba ang nasa lugar na ito. Di ba? Okay. Bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo na ilipat ang kaharian sa ibang lugar? Ito kasi ang nangyayari dahil sa lugar kasi na nasimulan ang iglesia, hindi po natutuwa, no? Ang Panginoong Jesucristo doon dahil ang daming hindi tumanggap sa Kanya. Mga kadugo pa niya, yung mga Hudyo. Ang daming mga Hudyo ang hindi tumanggap sa Kanya. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Kaya niya nasabi na ang kaniyang iglesia, ang kaniyang kaharian iilipat sa ibang lugar. Hindi po ito ibig sabihin na ang kaniyang iglesia o ang magandang balita ay para lang sa isang lugar. Hindi po ito ibig sabihin ang ganito. Ang variation na pag-uunawa nito, gusto ni Kristo na ang sentro ng kaniyang simbahan o iglesia ay malipat. Sentro. Ano ba ang sentro? Yung kung saan nagmumula ang pangkalahatang pamamahala. Yon ang ibig sabihin ng sentro. Kaya nga, halimbawa, ang Iglesia ni Cristo na sinimulan ni Felix Manalo, ang sentro nila ay yung ito, Pilipinas. Pilipinas, di ba? Wala naman sigurong grupo na masasabi nating walang sentro. Dahil sa napag-alaman natin na kapag ang isang grupo lalaganap ito, may lugar talaga kung saan doon nagmumula ang pangkalahatang pamamahala. Yun ang tinatawag nating sentral. No? Kung baga sa Iglesia ni Cristo, tinawag nila itong sentral. At sa nalaman natin na kapag saan nagmula o nagsimula ang isang samahan, doon din ang kanilang sentro. Di ba? Hindi ba hindi ba kayo nagtaka, halimbawa, saan ang sentro ng mga Seventh-day Adventists? Sa aking nalaman, ang sentro nila ay andon sa Amerika.
No? Dahil doon kasi nasimulan ni Ellen White ang samahang ito. At ibang halimbawa naman, ang Jehovah's Witnesses, ang kanilang sentro sa Amerika din. Dahil sa ating nalaman, doon din ang samahang ito nagsimula. Yung mga born again, no? Karamihan sa kanila, nagmula sa Amerika, doon din ang kanilang mga sentro. Di ba? So, ibig sabihin, kung saan nagsimula ang isang grupo, nandun din ang kanilang sentro. Ang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix Manalo, ang kanilang sentro nandito sa Pilipinas dahil dito din sa Pilipinas nagsimula ang kanilang samahan, di ba? Yun. Now, bakit nasabi natin ang mga salitang ito? Dahil atin kasing tukoyin, no? Bakit naging Roman ang Iglesia na hindi na sulat sa Biblia na tinawag itong Roman pero talagang natawag ito kung tingnan natin ang history. 'Di ba? Kapag basahin natin ang Biblia, hindi naman tinuro sa Biblia na mahanap ang buong katotohanan sa Biblia lang. Kaya nga hindi po tayo naniniwala sa sola scriptura, yung turo na Bible alone. Dahil kapag katotohanan na ang pag-uusapan, hindi naman nasulat lahat ang katotohanan sa Biblia. Sinabi ito ni Juan sa Juan 21:25. Ganon din sa sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica 2:15 na ang kanilang mga tinuro daw, tinawag pa nilang tradisyon at ito ay sa pamamagitan ng sulat o sa pamamagitan na lang ng bibig dahil hindi na nasulat. So kaya nga ang simbahang Katoliko talagang tutol o hindi hindi naniniwala ang simbahang Katoliko sa aral na Biblia lang dahil taliwas ito sa tinuro ng Biblia. Kaya nga isang deception. Ano ba 'yun sa Tagalog yung deception, no? Yung mga turo ba na hindi totoo na dapat hindi natin paniniwalaan. Dahil kapag may ministro o pastor kasing mga ngaral na kapag hindi mahanap ang aral o turo sa Biblia, unawain na itong hindi totoo, ito ang aral na talagang dapat nating hindi tatanggapin dahil ito ang hindi turo ng mga apostol, hindi ito turo ng Biblia, mga kapatid at mga magulang. So, ngayon, para sa aking reflection kasi, ang aral na ito maisip natin parang totoo pero hindi. Ito ang tinukoy ni Isaiah sa 5:20, no? Na sa darating ang panahon na may mga ngaral na yung itim daw gagawing puti. O yung aral daw na tama, mali. At yung mali naman ginawang tama. Baliktarin ba? Baliktarin nila. So, halimbawa, ang aral na ito, marami kasing naniniwala na ang lahat daw na katotohanan na sulat lahat sa Biblia. Ang daming naniniwala nito pero kabaliktaran ang totoong aral. Dahil kapag babasahin natin ang buong Biblia, hindi naman nangaral ang mga apostol na ang lahat ng katotohanan mahanap sa Biblia. Di ba mga kapatid at mga magulang? Ang tinukoy ni Apostol Pablo kasi sa Galatia 1:8-9 na huwag maniwala sa mga aral na hindi nila tinuro o pinangaral, hindi ito nangangahulugang lahat na katotohanan na sulat nila. Di ba? Mga kapatid at mga magulang, ang tamang unawa kasi nito na dapat ang isang aral na ating tatanggapin, nagmumula ito sa mga mangangaral na may authority galing sa Panginoon. Dahil ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:15? Paano ka mangangaral kung hindi ka pinadala o sent? Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, paano ka mangangaral kung hindi ka ino-authorize? Importante po ang pag-authorize kahit na ating inuulit-ulit na ito.
No? Kahit na sa ating gobyerno, hindi ka maging totoong teacher o hindi ka dapat kilalaning teacher kung hindi ka authorized o wala kang lisensya sa pagka-teacher. Ganun din sa pagka-pulis, pagka-abogado, no? Hindi ka matawag na legitimate na lawyer kung hindi ka nakapasa bar exam at naka-oath taking ka, no, sa trabahong ito, mga kapatid at mga magulang. Ganun din. Ang una kasing ino-authorize ng Panginoong Jesucristo na mga ngaral ay yung mga apostol. Malinaw ito sa Biblia. At ang mga tao naman na ginawa nilang authorized din, ginawa nila ito sa pamamagitan ng tinatawag nating ordination, yung pagpapatong sa mga ulo ng mga inoordinahan o binigyan ng authority. Ibig sabihin, yung mga ngaral natin, ang kanilang ordination, connected ito sa pagbigay authority ni Kristo sa mga apostol. Wala namang ibang samahan sa Biblia na kapag ating pag-aralan, suriin ng history, na ang kanilang authority igaling talaga sa mga apostol. Mga obispong katoliko lang, mga kapatid at mga magulang. Dahil yung ibang mga sekta kasi, ang kanilang ordination, hindi ito makonect sa pagbigay ng authority ni Kristo sa mga apostol. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Apostol Pablo na huwag maniwala sa mga aral na hindi nila pinangaral, yung mga aral na hindi galing sa mga authorized people o authorized na mga ngaral, mga kapatid at mga magulang. Yung mga sasalungat sa totoong iglesia, no? Mga aral ng totoong iglesia. Hindi ito unawain na lahat ng katotohanan na sulat sa Biblia. Ang daming katotohanan ng hindi na nasulat sa Biblia. Kung natandaan ninyo, mga kapatid at mga magulang, sa nakaraang programa natin, ang daming mga nangyayari sa iglesia na hindi na mahanap sa Biblia, hindi na nasulat. Halimbawa, yung pagpasya, kung alin lang ang mga libro na isama sa New Testament, hindi na ito nasulat sa Biblia. Kung basahin natin ang Biblia, iisang council lang ang nagawa ng mga apostol, yung Council of Jerusalem. Di ba? Hindi nila diniklara sa kanilang panahon kung ano-anong mga libro ang isama sa New Testament. Hindi pa nga nila naisipan na kolektahin o i-compile ang mga New Testament books at pagpasyahan kung ilan lang ang bilang at isama ito sa Old Testament, i-bookbind para maging Bible na may Old at New Testament. Dahil sa panahon ng mga apostol, ang kanilang scripture na ginawa nilang reference, yung Old Testament pa lang. Dahil wala pang compilation sa New Testament sa panahon ng mga apostol. Ito, paano natin sasabihin kung Bible alone lang ang basihan? Paano natin masabi na kailangang paniwalaan natin ang New Testament compilation? Na hindi naman ito sinabi ng mga apostol sa kanilang panahon. Sino ang nagsabi na dapat tanggapin din ang New Testament compilation? Mga obispong katoliko lang kung tingnan natin ang history. Hindi na ito na-record sa Biblia. So ito ang tanong natin sa mga kapatid na hindi katoliko. Kung tama ang Bible alone, bakit naniniwala kayo sa paniwala ng Katoliko na hindi na nasulat sa Biblia, na isama itong New Testament book sa New Testament, na napasyahan lang ang opisyal na bilang sa mga council lang, huling council lang ng Iglesia, halimbawa yung Council of Rome, 382 AD, pinangunahan ng Pope o Santo Papa na successor, no, sa office o tungkulin ni Pedro, mga kapatid at mga magulang. At bakit maniniwala tayo sa mga council na pinanguluhan ng isang pope? Dahil kung basahin natin ang Biblia, sa lahat ng mga apostol, si Pedro naman talaga ang pinagkatiwalaan ng mga susi ng kaharian na pinahiwatig ng Panginoong Jesucristo na siya, ang chief o yung tinatawag nating executive
na nagpapatunay nga na hindi si Felix Manalo ang unang executive minister na tinukoy o pinahiwatig ni Kristo. Dahil sa Biblia, ang linaw po na ang unang executive o chief justice sa mga apostol, pinahiwatig ni Kristo na si Apostol Pedro. At sino ba ang nagturo nito? Iglesia Katolika lang, mga kapatid at mga magulang. So, kapag magka-council at pinanguluhan ito ng Pope, successor sa tungkulin ni Pedro, dapat maniwala tayo nito. Kaya nga, ang Council of Rome na nagsasabing isama natin ang New Testament compilation na 27 books lang, naniwala tayo, pati mga protestante na niniwala din. Iglesia ni Cristo, mga born again, naniniwala sila, pero hindi ito nasulat sa Biblia, ang katotohanan ito. Dahil, uulitin ko, sa panahon ng mga apostol, hindi pa sila nagpasya kung anong mga libro at ilang mga libro lang ang ating paniwalaan sa New Testament. Wala na po tayong oras, mga kapatid at mga magulang. Ang dami pang hindi ko pa nasabi sa inyo, no, sa paksang ito. Mag-isip lang kayo, no, kung bakit ang best option sa Bible interpretation, no, nasa Roman Catholic Church lang. Maaring hindi pa ninyo ito matanggap sa ngayon, kaya nga inanyayahan ko kayong magpapatuloy sa pakinig sa palatuntunang ito para maubos lahat ang mga objeksyon o mga tanong na nasa isipan pa natin. Para manumbalik ang ating pagkakaisa sa tunay na iglesia. Hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.